Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Natagpuan ko po sa nathanhayashi.com at isa po sa sinasabi nilang maling ibanghelyo ay yung tinatawag na legalistic gospel. Ano po yung ibig sabihin na legalistic gospel? Ito po yung gospel o yung paniniwala na laging nagsasabi ng gawin mo ito, wag mong gawin yan. No? Nakapokus ito sa mga dapat gawin at hindi dapat gawin ng mga tao. At ito po ay maling ibanghelyo. Dahil ang ating po mga ginagawa ay kahit na ito ay napakabuti mula sa banal na kasulatan, ay maruming basahan lamang ang turing dito. No, kaya nga kapag ang ating paniniwala sa Diyos ay lagi lamang nakabase ipin, bawal ito, ito ang tama at iyon ang ating pinaniniwalaan, na dahil sa ginagawa natin tayo ay pupunta sa langit o magi sa mga simbahan kapag tayo ay dumadalo at ang laging ginagawa very legalistic, dapat dumating kayo na nasa oras, dapat pagpasok ninyo manahimik kayo, dapat umupo ang lalaki sa kaliwa, yung mga babae sa kanan, na imbes na nagpapagaan sa buhay ng tao, ito ay nagpapabigat, ito po ay maling katuruan, ang tawag po dyan ay legalistic gospel. Ang ikalawang gospel ay yung liberal gospel. Ano naman yung ibig sabihin ng liberal gospel? Ang sabi ng mga naniniwala sa liberal gospel, hindi namin kailangan ang theology. We just need love. Love, love, love. Iyan naman yung turo nila. Kaya nga dito sa pananampalatayang ito, naniniwala sila na self-love. Mahalin mo ang iyong sarili at ingatan mo ang iyong sarili. Tinatanyag niya naman yung kanyang sarili lagi. At tunay na sa pagmamahal niya sa kanyang sarili ay nalilimutan niya naman yung pangailangan ng iba, hindi nila sinusunod yung ibang mga utos na sinasabi ng banal na kasulatan dahil nga naiisip lang nila na ang Diyos ay pag-ibig kaya dapat kahit na ikaw ay gumagawa ng mali, kahit hindi mo siya sinusunod dahil ikaw ay iniibig ng Diyos, pupunta ka rin sa langit. No, mali pong kaisipan, mali pong ibanghelyo ang bagay po na iyan. Meron pang isang maling gospel. Ang tawag naman po dito ay prosperity gospel. Ito naman yung gospel na kapag ikaw ay lumapit kay Jesus, yayaman ka. Kapag ikaw ay lumapit kay Jesus, mawawalan ka ng problema. Ang mga utang mo ay mababayaran mo. Kapag ikaw ay nanampalataya sa Diyos, tiyak ang mga pagkain mo ay lagi masasarap, magkakaroon ka ng magandang buhay, manalangin ka ng kotse, pagkakalooban ka ng kotse ng Panginoon. Kaya nga po isang sikat na mangangaral na ang paniniwala niya po ay prosperity gospel. Kaya nga sa bawat pangangaral niya, naniniwala siya na lahat ng sakit ay kinakailangang ay gumaling at kaya nga mayat maya ay binabato niya yung kanyang damit. Paniniwala niya kapag ito ay nahawakan ng tao, naniwala ang tao sila ay gagaling. Meron naman tinatawag na isa pang gospel, ang tawag dito ay consumer gospel. Ay isa naman paniniwala na kapag ikaw ay nasa Diyos, kinakailangan na ikaw ay umayon sa lahat ng mga activities ng iyong sinasaniban na simbahan. Kaya nga mapapansin natin, maraming mga pananampalatay, napakarami nilang mga activities. Mga activities halimbawa ng mga nanay, magkikita-kita, tapos sila ay magluluto, maging sa simbahan, magsisipagsumba sila, o kaya yung mga lalaki, ang gagawin nila ay mag-gardening, o kaya ay maglalakad sila patungo sa bundok, ang iba magbabike, ang iba naman po ay sama-sama na mag-i-enjoy, no. Paniniwala nila sa mga activities na yon na pinapalitan natin ng mga bagay. Hindi naman mali ang mga bagay na ito, pero kung ang mga ito lamang ang tuon ng ating mga ginagawa sa simbahan, mali po iyon. Napakahalaga po na alam po natin ang mga maling ibanghelyo o mga maling katuruan at kinakailangan na tayo bilang mga naniniwala sa Diyos, tama ang pagkaalam natin sa tunay na ibanghelyo. Bakit? Kasi ang sabi dito, the gospel you believe
is what kind of disciple you will create. If we are not preaching the biblical gospel, we are preaching what Paul would call a different gospel. No, kung anong ating paniniwala, yun na ipapamuhay natin. Kaya kung mali ang ating paniniwala, mali ang alam natin tungkol sa gospel, iyon ang ibubukas ng ating mga bibig, yun ipamumuhay natin at tiyak hindi tayo makararating sa kalangitan. Dahil ang banal na kasulatan po ay maliwanag po ang itinuturo na iisa lamang ang gospel. At ang gospel po na iyan ay walang iba, kundi ang kaligtasan ay matatagpuan lang natin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo dahil siya po ang nagbigay ng kanyang buhay. Siya po ang nagsakripisyo, namatay siya, nabuhay na mag-uli at nagsabi na siya ay babalik. Salamat sa mabubuti nating mga napapakinggan. Salamat sa mga tama naman na dapat ay mag-exercise ka. Tama naman na dapat ay gumawa tayo ng mga maging mabuti tayo sa pakikipagkapwa o mahalin natin ang ating sarili. Tama naman. Pero yan po ay hindi gospel. Yan po ay bunga. Pwede pong magagandang bunga yan ng tamang gospel na itinuturo ng banal na kasulatan. Share Jesus. Subscribe, share Paraclet TV. Go, go, go.